Isipin mo ito, ilang taon nang tila pinipigilan sa XRP. Parang may tanikala na hindi natin makita. Maraming beses na siyang pinagdududahan, minamaliit at halos isuko na ng ilan. Pero ayon sa isang respetadong crypto market expert, hindi raw ito aksidente. Sa katunayan, sinasabi niya na nasa isang unique point in history tayo ngayon para kay XRP. Isang bihirang sandali kung saan nagtatagpo ang macro markets, liquidity at historical cycles. Kung tama po ang analysis na ito, maaaring malapit na tayong makasaksi ng isang malaking pagbabago, hindi lang sa presyo, kundi sa kung paano tinitingnan sa XRP sa buong financial world. Kaya ang tanong ngayon, handa ka ba kung tama siya? Bakit sinasabi ng experts na may malaking transition sa financial markets ngayon? Sa kasalukuyan, ang mga financial markets ay parang sabay-sabay na humihinga ng malalim. Ayon sa mga eksperto, bihirang mangyari na maraming asset classes ang umaabot sa extreme levels ng sabay-sabay. Pero kapag nangyari ito, madalas may kasunod na malaking pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa stocks o crypto. Pati commodities at iba pang investments ay naapektuhan. Kapag ganito ang galaw ng market, sinasabi nito na may paparating na rotation ng capital. At tayo bilang mga traders, investors at saka holders ay direktang kasali dito. Dahil kapag gumalaw ang malaking pera, lahat tayo ay nadadamay. Ano naman ang ibig sabihin ng capital concentration sa traditional markets para kay XRP? Sa ngayon, makikita natin na nakaipon ang malalaking kapital sa traditional markets tulad ng stocks at saka commodities. Halos lahat ng pera ay nasa iisang dulo ng market. Pero ayon sa analysis, kapag sobrang siksik na ang kapital, natural itong naghahanap ng bagong pupuntahan. Dito po pumapasok si XRP. Isa siyang asset na matagal na nasuppress pero may matibay na pundasyon. Hindi siya basta hype lamang. Kaya habang naghahanap ng asymmetric opportunity ang big money, posibleng mapansin muli itong si XRP. At kapag nangyari ito, tayo ang unang makikinabang. Bakit itinuturing ng analyst na pivotal moment ito para kay XRP? Hindi nakatingin ang analyst na ito sa short-term price lamang. Ang tinitingnan niya ay ang malaking larawan. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang kondisyon ng market ay isang pivotal convergence. Ibig sabihin, nagsasabay-sabay ang macro trends, liquidity cycles at saka historical patterns. Kapag ganito ang setup, hindi lang simpleng pump ang mangyayari. Posibleng magbago ang long-term valuation ng XRP. Para sa atin, mahalagang maintindihan natin ito dahil hindi lahat ng opportunity ay paulit-ulit dumarating. Bakit naman mahalaga ang historical extremes ng stock market sa galaw ng XRP? Ngayon, halos lahat ng major markets ay nasa historical extremes. Ang equities ay nasa near all-time highs. Kahit ang small cap stocks ay umaabot sa critical levels. Dagdag pa dito ang lakas ng gold at saka silver. Kapag sabay-sabay na stretch ang mga ito, ayon sa history, nagkakaroon ng capital reallocation. Ang pera ay naghahanap ng mas malaking upside at kadalasan ang napupuntahan nito ay mga asset na matagal nang naiwan. Isa na rito si XRP. Ano naman ang koneksyon ng Russell 2000 cycle sa mga dating XRP rallies? Isa po sa pinaka-interesting na punto ay ang relasyon ng Russell 2000 at XRP. Ayon sa analyst,
tuwing nagkakaroon ng breakout ang small cap index, madalas ay sumusunod si XRP sa malalaking rally. Hindi raw ito tsamba lamang. Ito ay indikasyon ng lumalawak na risk appetite ng market. Kapag nagiging confident ang mga investors, mas pinipili nila ang assets na may mas mataas na potential upside. At dito po muling pumapasok sa XRP. Sa ngayon, ayon po sa data, parang nasa parehong yugto na naman tayo. Paano naman nakakaapekto ang gold at silver sa timing ng XRP move? Sa kasalukuyan, inaabsorb ng gold at silver ang malaking bahagi ng liquidity. Ito raw ang dahilan kung bakit parang delayed pa ang galaw ng crypto. Pero ayon sa analyst, hindi ito permanente. Kapag huminto o nag-sideways ang metals, natural na lilipat ang pera. Ito ang tinatawag na liquidity rotation. At kapag nagsimula ito, ang mga digital assets ang susunod na pupuntahan. At sa lahat ng crypto, namumukod tangi sa XRP dahil sa kanyang mahabang consolidation phase. Bakit naman critical ang $2.70 level at ano ang ibig sabihin ng price discovery? Ayon po sa technical analysis, ang $2.70 level ay critical zone para kay XRP. Kapag nalagpasan niya ito ng malinaw, maraming resistance ang mawawala. Posibleng bumalik siya sa dating all-time highs. Higit pa rito, magsisimula ang tinatawag na price discovery. Ibig sabihin, wala ng historical reference ang presyo. Ang market mismo ang magtatakda ng bagong value. Para sa atin, ito ang mga sandaling bihirang mangyari sa isang asset. Bakit naman itinuturing ito bilang turning point sa kasaysayan ni XRP? Sa aking pananaw, hindi ito simpleng hype lamang. Kung tamang analysis, tapos na ang 7 hanggang 8 taong suppression na cycle ni XRP. Ang kasunod nito ay isang bagong market regime. Ibig sabihin, iba na ang galaw, iba na ang value perception. Bilang mga investors at saka holders, mahalaga pong manatili tayong kalmado at alerto dahil ang ganitong pagkakataon ay hindi madalas dumarating. At kung aaralin ito ng future market historians, posible tayong nasa simula ng isang mahalagang kabanata para kay XRP. Ang sunod naman na balita natin dito ay kung kailan nga ba totoong lulundag itong sa XRP ayon sa isang finance expert. Hindi ito basta hype o ordinaryong prediction lamang. Ang tanong ngayon ay hindi kung tataas ba si XRP, kundi kailan at bakit ito mangyayari. Ayon po sa isang finance expert na kilala bilang son of a Richard, mali raw ang karaniwang paniniwala na kailangan muna ng magandang balita bago gumalaw ang presyo. Sa halip, may mas malalim na proseso sa likod ng galaw ng market. Dito po pumapasok ang ideya na ang pressure sa financial system ang tunay na nagtutulak ng pagbabago. At kapag ang sistema ay napipilitan, dito nagsisimulang gumalaw sa XRP. Ito ang kwentong dapat nating maintindihan. Bakit hindi adoption ang unang nagpapagalaw sa presyo ni XRP? Maraming traders ang naghihintay ng isang positive announcement para ipaliwanag ang pag-angat ng presyo. Pero ayon kay son of a Richard, mali ang ganitong mindset. Ang repricing ay hindi nagsisimula sa kagustuhan ng mga bangko o investors. Nagsisimula ito kapag nahuhubaran ng kahinaan ang lumang sistema. Kapag nakita na ang inefficiencies, kapag nakita na po ang inefficiencies, dito napipilitan ang market na mag-adjust. Ibig sabihin, hindi po natin hinihintay na piliin sa XRP.
darating ang punto na kailangan siya ng sistema. At tayo bilang mga holders, kasama po tayo sa prosesong ito. Ano nga ba ang sequential process ng repricing na tinutukoy ng expert dito? Sa modelong ito, may malinaw na pagkakasunod-sunod. Una, kailangang handa ang istruktura ng bagong sistema tulad ng blockchain at saka XRP ledger. Pangalawa, darating ang systemic stress sa lumang financial rails. At pangatlo, saka pa lamang nagaganap ang repricing. Mahalaga ito dahil ang stress ay hindi side effect. Siya ang pangunahing trigger ng pagbabago. Kapag bumibigat ang pressure, napipilitan ang sistema na humanap ng mas efficient na solusyon. Dito po pumapasok sa XRP bilang alternatibo. Ngayon ay gumagana pa ba ang SWIFT kahit under stress ito? Hindi raw basta-basta babagsak ang SWIFT. Patuloy pa rin itong gumagana sa ibabaw. Pero ang tunay na problema ay kapag loaded na ang system. Mabagal ang galaw ng value kahit umaandar pa ang messages. Tumataas ang gastos, dumadami ang manual intervention, at lumalaki ang capital requirement. Dito natin makikita ang kaibahan ng operational continuity at saka economic efficiency. Kahit buhay ang sistema, hindi na siya praktikal. At kapag nangyari ito, dito po nagiging critical ang role ni XRP. Paano naman nagiging trap ang liquidity sa lumang settlement system? Kapag mabagal po ang settlement, naiipit ang liquidity. Ang perang dapat umiikot ay nakahinto sa nostro accounts. Dahil dito, hindi agad nare-recycle ang capital. Lumalaki ang opportunity cost para sa mga bangko. Sa ganitong sitwasyon, hindi agad iniiwan ang SWIFT. Pero unti-unting nagiging necessary ang alternatives. Hindi ito desisyon ng preference. Ito ay desisyon ng survival at saka stability. At dito po pumapasok sa XRP bilang mabilis at cost-efficient na option. Bakit naman forced behavior ang tunay na nagdudulot ng pagbabago? Meron pong nagtanong kung posible raw bang mag-reprice sa XRP kung walang bank demand. Ang sagot po ni Son of a Richard ay malinaw. Ang demand ay resulta, hindi simula. Kapag tumataas ang gastos at humahaba ang settlement time, napipilitan ang mga institution. Kapag bumababa ang collateral efficiency, mas mahal na manatili sa lumang sistema. Sa puntong ito, ang pagbabago ay forced behavior. Hindi ito eksperimento. Isa itong reaction sa stress. At tayo bilang mga market participants ay direktang apektado po rito. Repricing ba ang trigger o resulta ng systemic stress? Malagang baliktarin ang pananaw. Ang repricing ay hindi po nagpapasimula ng pagbabago. Siya ang bunga ng pressure. Kapag na-expose ang limitasyon ng lumang infrastructure, napipilitan po ang sistema na mag-evolve. Sa bawat adjustment ng settlement dynamics, nire-reassess ang value. Dito po muling tinitignan sa XRP ng mas seryosong lente. Hindi bilang speculation, kundi bilang functional asset. At kapag nagbago ang function, natural na susunod ang presyo. Sa aking pananaw, malinaw po ang mensahe. Hindi natin dapat katakutan ang stress sa financial system. Ito ang nagbubukas ng pinto para sa pagbabago. Sa XRP ay hindi naghihintay ng approval. Naghihintay siya ng tamang kondisyon. Kapag ang lumang sistema ay hindi na kayanin ang bigat, dito kikilos sa XRP. Bilang mga holders at investors,
mahalagang maintindihan natin ang prosesong ito dahil ang tunay na rocket move ay dumarating kapag wala ng ibang choice ang sistema. At ito naman ang sunod na balita natin tungkol kay XRP. Papalapit na ang Spring 2026 at ayon sa isang kilalang crypto commentator, hindi ito basta ordinaryong season para kay XRP. Ang sinasabi niya, may eksaktong window kung kailan maaaring gumalaw ng mabilis si XRP. At ang galaw na ito ay hindi raw dahil sa hype o chismis. Ito ay konektado sa regulatory action sa United States. At kung tama ang timing, maaaring mabigla ang marami sa magiging reaksyon ng market. Sa video na ito ay pag-usapan natin kung bakit ang XRP price prediction heading into Spring 2026 ay nagiging mas seryoso, mas eksakto at mas delikado para sa mga hindi handa. Bakit sinasabi na eksakto na ang timing ng galaw ng XRP papasok ng Spring 2026? Ayon po kay Remy Relief X, hindi ito basta hulang pangmatagalan. Ang binibigyang diin po niya ay timing, hindi po speculation. Ilang buwan na raw niyang binabanggit ang window na ito. At ngayon ay sinasabi niyang halos tumatama na ito sa aktwal na galaw ng market. Para sa atin bilang mga traders at holders, mahalaga ito dahil ang market ay hindi palaging nagbibigay ng malinaw na babala. Kapag sinabi ng isang analyst na eksakto ang timing, ang ibig sabihin ay may mga internal signals na umaayon na. Hindi lang ito chart-based analysis. Ito ay indikasyon na may mas malalim na nangyayari sa likod ng presyo at posibleng hindi pa ito nakikita ng karamihan. Ano nga ba ang sinasabi ng forecast tungkol sa agarang pag-angat ng presyo ni XRP? Sa pananaw ni Remy Relief X, sa XRP ay nakahanda para sa isang sharp upward move sa malapit na panahon. Hindi po ito unti-unting akyat. Ang inaasahan po niya ay mabilis na pagtaas, kasunod ng tuloy-tuloy na pagpasok ng kapital habang umuusad ang unang 2 quarter ng taon. Para sa market, ang ganitong galaw ay kadalasang nangyayari kapag may malaking kumpiyansa ang mga malalaking players. Para sa atin, mahalagang maintindihan na ang ganitong klaseng galaw ay bihirang nagbibigay ng second chance. Kapag nagsimula na, madalas ay mabilis itong umusad bago pa makapag-react ang retail crowd. Ngayon ay bakit sinasabi na institutions ang tunay na magtutulak kay XRP at hindi ang retail hype? Malinaw po ang kanyang punto. Ang inaasahang galaw ng XRP ay hindi manggagaling sa FOMO ng retail traders. Ito ay dahil sa institutional readiness. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang yugto ay parang huling segundo bago ang isang mahabang inihandang transition. Ang problema, maraming market participants ang nakafocus lang sa price charts. Dahil dito, posibleng hindi nila napapansin ang structural developments na sinasabing matagal nang naihanda. Para po sa atin bilang mga holders, mahalagang tandaan na kapag ang mga institutions ang gumalaw, iba ang bigat ng epekto sa presyo. Bakit ang regulatory clarity ang itinuturing na pinaka-trigger ng galaw ng XRP? Ang sentro ng pananaw ni Remy Relief X ay ang Clarity Act. Para sa kanya, ang batas na ito ang huling piraso ng puzzle. Ikinokonekta niya ang timing ng pagpasa nito sa mismong galaw ng presyo ni XRP. Hindi raw aksidente na sabay itong tumatapat sa late first quarter hanggang early second quarter. Ang mensahe rito ay malinaw.
Kapag may regulatory certainty, dito palang magiging komportable ang malalaking institutions na mag-deploy ng capital. Para sa market, ang linaw sa batas ay mas mahalaga kaysa sa magagandang balita. Ano naman po ang ibig sabihin ng formalization, ang role ng Clarity Act? Ayon sa kanya, ang Clarity Act ay hindi para magtayo ng bagong sistema. Ang papel nito ay i-formalize kung ano ang matagal nang umiiral. Ibig sabihin, andyan na raw ang connections, agreements, at saka operational setups. Legal clarity na lang ang kulang. Kapag naalis ang hadlang na ito, inaasahan niya ang agarang reaksyon ng market. Para sa atin, mahalagang maintindihan na ang ganitong sitwasyon ay parang ilaw trapiko or traffic light. Nandoon na ang mga sasakyan, pero hinihintay lang ang berdeng ilaw or green light bago sabay-sabay umandar. Bakit naman inaasahan ang mabilis na epekto kapag napirmahan ang batas? Sa isa pong follow-up discussion, sinabi ni Remy Relief X na inaasahan niyang pipirmahan agad ni President Donald Trump ang batas sa mismong araw na makarating ito sa kanyang mesa. Para sa kanya, walang delay ang mangyayari. Mas mahalaga pa rito, sinabi niyang ang mga financial institutions ay hindi na maghihintay. Kapag may legal protection na, gagamitin na agad ang mga nakaabang na arrangements. Ito raw ang dahilan kung bakit inaasahan niya ang rapid price appreciation, hindi gradual na pag-adjust. Bakit naman takot sa lawsuits ang naging pinakamalaking hadlang ng mga institutions? Ayon po kay Remy Relief X, ang pangunahing pumipigil sa mga institutions ay ang takot sa legal risk. Hindi ito tungkol sa teknolohiya ni XRP. Ito ay tungkol sa posibilidad ng demanda. Kapag nawala ang panganib na ito, ang mga nakaabang na plano ay maaari nang i-activate agad. Para sa market, ang ganitong klase ng release ay parang compressed spring. Kapag pinakawalan, mabilis at malakas ang galaw. Para po sa atin bilang mga holders, ito ang rason kung bakit mahalaga ang pasensya sa mga huling sandali. Sa huling bahagi po ng mensahe ni Remy Relief X dito, hindi siya nagbigay ng eksaktong price target. Ngunit malinaw ang kanyang conviction. Naniniwala siyang ang papasok na kapital ay lalampas sa inaasahan ng marami. Kahit raw ang modest holdings ay maaring magkaroon ng malaking kahulugan. Para sa mga nakararamdam ng financial pressure, ang mensahe niya ay paghihintay at pananatiling matatag. Pinagsama niya ang market confidence at saka personal faith. Para sa atin, ito ay paalala na ang huling yugto ng paghihintay ang kadalasang pinakamahirap. Bakit nga ba dapat makinig ang mga XRP holders bago ang susunod na araw? Kung hawak mo sa XRP ngayon, kailangan mong makinig hanggang sa dulo. Hindi po ito basta hype o random prediction. May mga technical signals na tahimik na gumagalaw sa likod ng market na kadalasang nauuna bago pa makaramdam ang karamihan. Sa ngayon parang kalmado pa ang paligid. Pero sa ilalim nito ay may structural changes na posibleng magdikta ng susunod na galaw na XRP. Bilang mga traders, investors at saka holders, tayo po mismo ang direktang apektado nito. Kapag ang market ay gumalaw ng biglaan, kadalasan ay huli na ang reaksyon ng iba. Kaya ang tanong ngayon, handa ka ba bago mangyari ang susunod na malaking galaw na XRP? Ano nga ba ang ibig sabihin kapag nauuna ang galaw ng market bago ang narrative? Sa crypto, madalas na nauuna ang chart kaysa sa balita.
Habang ang karamihan ay naghihintay pa ng confirmation sa social media, ang mga technical traders ay tahimik ng kumikilos. Sa kaso ng XRP, may mga subtle shifts sa structure na hindi po agad napapansin. Pero mahalaga. Kahit na cautious pa ang overall sentiment, unti-unti namang gumaganda ang short-term setup. Para sa atin bilang mga holders, ito ang stage kung saan madalas nagkakaroon ng momentum build-up. Kapag hindi mo ito napansin, pwede kang maiwan sa gilid habang umaandar na ang market. Bakit nga ba mahalaga ang technical analysis na walang speculation? Ang analysis po dito na ibinahagi ni Steph Scripto ay hindi nakabase sa chismis. Ang focus niya ay trend structure, momentum confirmation at saka liquidity behavior. Ibig sabihin, tinitingnan po niya kung paano talaga gumagalaw sa XRP sa chart, hindi kung ano ang inaasahan lang ng tao. Para po sa mga traders at investors, mahalaga ito dahil mas objective ang ganitong approach. Kapag malinaw po ang structure, mas nagiging malinaw din kung kailan ka dapat maging agresibo o defensive. Dito po pumapasok ang advantage ng may disiplina sa technical analysis. Ano nga ba ang ipinapakita ng 12-hour chart kay XRP ngayon? Sa 12-hour time frame, gumamit po si Steph ng EMA ribbons para sukatin ang trend. Kapag si XRP ay nasa ibabaw ng ribbons, mas malakas ang bullish control. Ayon po sa chart, malinaw na na-reclaim na ni XRP ang EMA zone ng may lakas. Hindi ito simpleng bounce lamang. Ngayon, tinetest po ni XRP ang level na ito. Para sa atin, critical ang phase na ito dahil dito malalaman kung tuloy ang breakout o babagsak muli. Hanggat hawak ni XRP ang $2 area, nananatiling solid ang short-term bullish outlook. Ngayon ay may inuulit bang pattern sa XRP mula sa nakaraang rallies? Ikinumpara ni Steph ang kasalukuyang galaw ni XRP sa rally noong July. Noon, nag-correct muna ang presyo. Pagkatapos ay binalikan ang EMA ribbons at saka biglang nag-accelerate pataas. Sa ngayon, halos pareho ang structure. Parang inuulit ni XRP ang kanyang dating galaw. Para sa mga holders, mahalaga ito dahil ang historical behavior ay madalas nagbibigay ng clue or palatandaan sa posibleng mangyari. Basta't nananatili po ang support sa ibabaw ng $2, buhay pa ang posibilidad ng panibagong upside move. Ano naman po ang sinasabi ng 4-hour chart tungkol sa posibleng reversal? Sa 4-hour time frame, may mas malinaw na signal. Nakita ni Steph ang inverse head and shoulders pattern, isang kilalang bullish reversal structure. Ang neckline ay nasa bandang $2.38 hanggang $2.40. Kapag nabasag pataas ang level na ito na may confirmation, pwede pong magbukas ang pinto papunta sa $3 zone. Para po sa mga traders at investors, ito ang klase ng pattern na hindi dapat binabaliwala. Pinapatibay nito ang bullish case sa mas malalaking time frame. Paano naman po nakakaapekto ang liquidity heatmap sa galaw ni XRP? Sinilip din ni Steph ang liquidation heatmap ni XRP. Dito po makikita kung saan nag-iipon ang liquidity. Lumalabas po na karamihan ng liquidity ay nasa itaas ng kasalukuyang presyo. Sa market mechanics, natural na hinihila ang presyo papunta sa mga area na ito. Kahit may minor pullbacks kamakailan, hindi nito sinisira ang improving structure. Para sa atin, mahalagang tandaan na ang liquidity ay parang magnet ng presyo. Sa kabuuan,
malinaw po ang mensahe. Critical ang $2 level para kay XRP. Hanggat hawak niya ito, buhay ang posibilidad ng short-term bullish reversal. Bilang mga holder, hindi ito signal para magpadala tayo sa emosyon, kundi para maging mas aware. Ang chart ay unti-unting gumaganda kahit hindi pa ramdam ng lahat. Para sa akin, si XRP po ay parang tahimik na naghahanda. Kapag nagdesisyon na siyang gumalaw, mabilis itong mangyayari. Kaya mas mabuting handa tayo bago ang susunod na kabanata. Sa balita naman na ito ay bakit sinasabi ng expert na this changes everything para kay XRP ngayon. Meron pong mga sandali sa crypto market na parang tahimik lang ang galaw. Pero sa ilalim nito ay may nangyayaring critical shift na kayang baguhin ang buong direksyon ng presyo. Ngayon, isang kilalang market analyst na si Chart Nerd ang nagsabi ng linya na hindi po basta-basta. This changes everything for XRP. O mas kilala natin bilang si XRP. Ayan, this changes everything for Ripple po pala. O mas kilala natin bilang si XRP na rin. Ngayon, bakit niya ito nasabi? Ano ang nakita niya sa chart na posibleng hindi pa napapansin ng karamihan? At higit po sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders, investors, at saka holders? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang technical structure ng XRP sa isang malinaw, praktikal, at saka mas madaling maintindihan na paraan. At kung bakit mahalaga ang multi-month support na ito at kung bakit dito talaga nakasalalay ang susunod na galaw ni XRP. Ano nga ba ang ipinapakita ng multi-month reaccumulation support zone ng XRP? Ang unang binigyang diin ng analysis ay ang position ng XRP kaugnay ng isang multi-month reaccumulation support zone. Ibig sabihin, sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit na bumabalik ang presyo ng XRP sa parehong level at dito siya nagiging stable. Hindi ito simpleng support na makikita mo lang sa intraday chart. Isa itong foundation na unti-unting binuo ng market sa mahabang panahon. Kapag ang isang presyo ay paulit-ulit na nire-respeto ng market, ipinapakita nito na may mga buyers na handang pumasok at ipagtanggol sa XRP sa level na ito. Para sa atin, mahalaga ito dahil sinasabi po ng structure na hindi basta-basta binibitawan ng market sa XRP sa ilalim ng zone na ito. Bakit critical ang $1.8 level at ano ang ibig sabihin ng pananatili ni XRP sa itaas nito? Sa kasalukuyan, si XRP ay nananatiling nasa itaas ng $1.8 zone at ayon sa analyst, dito nagiging favorable ang structure. Kapag ang isang crypto ay nasa ibabaw ng matibay na support, parang tao itong nakatayo sa solid na lupa kaysa sa buhangin. Hanggat hindi nababasag ang level na ito, may basihan ang ideya na kontrolado pa rin po ng mga buyers ang sitwasyon. Para po sa atin bilang mga market participants, malinaw po ang mensahe. Hindi kailangan ng prediction o emosyon. Ang tinitingnan lamang ay kung kaya bang ipagtanggol o ipaglaban ng XRP ang level na ito sa mga susunod na linggo. Dito po umiikot ang buong usapan. Bakit po ba mas mahalaga ang aktwal na price action kaysa sa inaasahan lamang? Isa po sa pinakamahalagang paalala ng analysis ay ang pagtutok sa kung ano ang ginagawa ng presyo, hindi sa kung ano ang inaasahan natin. Madalas sa crypto, nauuna po ang hype kaysa sa chart. Pero dito, malinaw ang punto.
Hanggat si XRP ay gumagalaw sa loob ng isang structure na pabor sa mga buyers, iyon ang realidad na dapat po nating sundan. Ang expectations na hiwalay sa chart ay delikado dahil pwede tayong malinlang ng sariling bias. Para sa atin, mas ligtas na basahin sa XRP bilang isang buhay na asset na nagpapakita ng intensyon sa kanyang bawat galaw, imbis na pilitin po siyang sundin ang gusto nating mangyari. Paano naman po ipinapakita ng structure na pabor pa rin ito sa mga buyers? Kung titignan po natin ang structure, makikita po ang higher price acceptance ng XRP sa itaas ng support zone matapos po ang mahabang consolidation. Ibig sabihin, nasanay na ang market na tanggapin ang mas mataas na presyo kumpara sa dati. Hindi ito senyales ng panghihina. Sa halip, ipinapakita nito na unti-unting nagiging komportable ang mga buyers sa kasalukuyang range. Para po sa atin, mahalaga ito dahil sinasabi po ng chart na hindi pa invalidated ang bullish structure. Hanggat walang malinaw at tuloy-tuloy na pagsasara ng presyo sa ibaba ng support, nananatiling buo ang mas malaking trend bias ni XRP. Posible ba ang mas mataas na presyo ni XRP ayon sa chart projection? May pinapakitang potential path ang chart patungo sa mas mataas na valuation ni XRP. Pero malinaw na hindi ito certainty. Isa itong logical extension ng kasalukuyang structure. Sa madaling salita, kung patuloy na rirespetuhin ni XRP ang support zone, natural na magbubukas ang pinto para sa mas mataas na presyo. Para sa atin, mahalagang tandaan na ang confirmation ay hindi galing sa prediction, kundi sa reaksyon ng presyo tuwing nire-retest ang critical level. Dito po natin makikita kung tunay bang malakas ang buyers o unti-unti nang nanghihina. Bakit naman hati ang opinyon ng community tungkol sa galaw ni XRP? Makikita rin sa community ang hati-hating pananaw tungkol kay XRP. May mga naniniwala na ang level na ito ay strong area for buyers to defend. Kaya constructive pa rin po ang structure. Para sa grupong ito, malinaw na hanggat nasa ibabaw ng zone sa XRP, buhay pa ang bullish case. Sa kabilang banda, may mas skeptical na nagsasabing ang galaw ay posibleng distribution imbis na reaccumulation. Ipinapakita po nito na kahit may malinaw na technical level, hindi po nawawala ang uncertainty. At bilang mga market participants, kailangan po nating tanggapin na normal ito sa crypto. Sa kabuuan, malinaw po ang mensahe ng analysis dito. Ang lahat ay babagsak sa price behavior ni XRP. Ang pananatili niya sa ibabaw ng multi-month reaccumulation support zone ay technically positive, pero conditional. Kapag bumigay ang support, magbabago po ang buong kwento. Para po sa atin, ang pinakamahalagang gawin ay ang manatiling objective. Hindi emosyon, hindi hype, kundi ang mismong galaw na XRP ang magdidesisyon kung saan siya patutungo sa mga darating na linggo. Dito po talaga nagbabago ang lahat. Kung ikaw ay matagal nang nanonood ng crypto market, alam mo na hindi palaging ingay ang nagbibigay ng totoong signal. May mga panahon na parang walang nangyayari, mabagal, boring at halos nakakaubos ng pasensya. Pero dito po madalas nagkakamali ang marami. Dahil sa likod ng katahimikan, may binubuong napakalaking galaw ang market. Ngayon, si XRP ay nasa eksaktong ganitong yugto. Tahimik, nakakompress at tila naghihintay lamang ng tamang sandali. Ang tanong, bakit sinasabi ng ilang analyst na ang huling beses na nangyari ito
ay sumabog sa XRP ng higit 36,000%. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang structure, time at psychology ng market para maintindihan po natin kung bakit hindi basta ordinaryong consolidation ang nangyayari ngayon. Bakit nga ba mahalaga ang mahahabang panahon ng katahimikan sa market? Sa crypto market, madalas pinaparusahan ang pagiging impatient. Kapag walang galaw ang presyo, maraming traders ang sumusuko, lumilipat o nagbebenta dahil sa pagkainip. Pero sa pananaw ng isang professional na market analyst, ang ganitong sideways movement ay hindi kawalan ng direksyon. Ito ay pag-iipon ng lakas. Si XRP ay kasalukuyang gumagalaw sa ganito pong phase kung saan time, compression at structure ang unti-unting humuhubog sa susunod na major move. Habang tumatagal ang consolidation, mas nagiging makabuluhan ang susunod na breakout. Hindi ito basta tsamba. Ito ay resulta ng disiplina ng market na dahan-dahang nagtatanggal ng mahihinang kamay at nag-iiwan ng mga handang maghintay. Paano naman nakita ng analyst ang historical pattern ni XRP? Lalong naging interesting ang usapan matapos maglabas ng analysis si Steph is Crypto sa X. Ang kanyang approach ay hindi po nakatuon sa daily candles o short-term volatility. Sa halip, tiningnan niya ang market sa mas malawak na historical lens. Ang focus po niya ay duration at pattern symmetry, hindi po hype. Napansin niya na ang kasalukuyang galaw ni XRP ay halos kahawig ng isang napakahalagang yugto sa kanyang kasaysayan. Hindi ito prediction na may kasamang target price. Ito ay pagkilala sa structure na dati nang nagpakita ng malaking galaw. Para po sa atin bilang mga traders, investors at saka hodlers, mahalaga ito dahil ang history ay madalas umuulit sa anyo, hindi po sa eksaktong numero. Ano naman po ang ibig sabihin ng 400-day consolidation ni XRP? Ayon po kay Steph, si XRP ay halos 400 days nang nagko-consolidate sa loob ng isang descending channel. Hindi ito simpleng pababa o pataas na galaw. Ito ay kontroladong compression. Ikinumpara po niya ito sa 2016 to 2017 accumulation phase kung saan halos 395 days na ring sideways sa XRP bago po siya tuluyang kumawala. Sa parehong sitwasyon, makikita po ang unti-unting paghigpit ng price range at pagbaba ng volatility. Kapag ganito ang market, sinasabi nito na may nagaganap na tahimik na accumulation. Hindi pa ito ang panahon ng excitement, pero ito ang yugto kung saan nabubuo ang pundasyon ng susunod na trend. Bakit naman mahalaga ang time-based structure sa galaw ng presyo? Isa po sa pinakamahalagang punto ni Steph ay ang respeto ng market sa time-based structures. Hindi lang presyo ang mahalaga, oras mismo ay signal. Kapag ang presyo ay patuloy na umiikot at nagko-coil ng hindi binabasag ang critical support, ibig sabihin ay matibay ang base o pundasyon. Sa ganitong sitwasyon, si XRP ay parang spring na pinipiga ng pinipiga. Habang tumatagal, mas lumalakas ang potensyal na galaw. Para po sa atin na nasa market, ito ang mga panahong madalas minamaliit. Pero sa totoo lang, dito po naghahanda ang market ng susunod na malakas na desisyon. Ano naman po ang nangyari matapos ang huling mahabang consolidation? Matapos po ang halos 395 days ng katahimikan noong taong 2017, biglang nagbago ang ugali ni XRP. Mula sa halos 0.006, umakyat siya hanggang $3.84 sa loob lamang ng ilang buwan.
Ang galaw na ito ay katumbas ng mahigit 36,000% na gain. Mahalagang linawin na hindi ito pangako na mauulit ang parehong numero. Ang mahalaga ay ang ugnayan ng structure at saka resulta. Kapag ang market ay matagal na naghahanda at sinabayan ng mas malawak na adoption at saka speculative momentum, nagiging mabilis at agresibo ang galaw. Ano naman po ang ipinapakita ng kasalukuyang sentiment ng market? Sa kasalukuyan, napapansin ni Steph na ang galaw na XRP ay mas kahawig ng accumulation kaysa distribution. Ibig sabihin ang supply ay unti-unting lumilipat mula sa short-term participants papunta sa long-term holders. Ito ay mahalaga dahil pinapatibay nito ang base ng presyo. Kasabay nito, dahan-dahang bumabalik ang optimism sa crypto communities. Hindi ito euphoria. Ito ay maingat na pag-asa na madalas makita sa early stages ng market expansion. Gayunpaman, malinaw ang paalala na kailangan pa rin ng confirmation bago masabing tuloy-tuloy na ang breakout. Sa huli, malinaw na hindi po nagbigay si Steph ng kanyang price prediction. Ang layunin niya ay magbigay ng context. Walang dalawang market cycle ang magkapareho. Iba ang liquidity ngayon, mas marami ang participants at mas malawak ang kaalaman ng market. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ang halos 400-day consolidation ng XRP ay isa sa pinaka-technically significant phases sa kanyang kasaysayan. Kaya para sa atin, traders man o hodlers, ito ay paalala na ang tunay na oportunidad ay madalas tahimik at ang mga handang mag-aral ng structure ang kadalasang unang nakakaunawa sa susunod na galaw. Bakit sinasabi ng balita dito na hindi presyo ang pinakamalaking kalaban ng isang XRP holder? Kung ikaw ay isang XRP holder, malamang naranasan mo ang matagal na paghihintay, yung pakiramdam na parang walang nangyayari. Araw-araw mong tinitingnan sa XRP, pero parang ayaw gumalaw. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila presyo ang kalaban, volatility ang problema o manipulasyon ang dahilan. Pero ayon sa isang cycle analyst, may mas tahimik pero mas delikadong kaaway ang mga XRP holders. At ito po ay ang time o oras. Ang oras ang unti-unting sumisira sa tiwala ng mga investors. Hindi dahil bumabagsak ang presyo, kundi dahil walang nangyayari. Kaya sa balita na ito ay pag-uusapan natin kung bakit mas mahalaga ang market cycles, structure at saka patience kaysa sa araw-araw na presyo. Paano mas pinapahirapan ng oras ang crypto market kaysa sa presyo? Ang market ay hindi gumagalaw ng diretso pataas. May expansion, may pahinga at may consolidation. Dito po madalas sumusuko ang mga tao. Hindi dahil talo sila sa presyo, kundi dahil naiinip sila sa oras. Sa crypto, ang time pressure ay mas matindi kaysa sa price swings. Kapag bumabagsak sa XRP, may emosyon, pero may aksyon. Kapag sideways sa XRP, walang emosyon, pero dahan-dahang nawawala ang paniniwala. Ito ang phase kung saan umaalis ang mahihina. Pero para sa mga may alam sa market rhythm, ang ganitong yugto ay hindi kabiguan. Isa itong natural na bahagi ng cycle na sinusubok kung sino ang tunay na nananatili. Sino nga ba itong si Cryptolica at bakit mahalaga ang cycle analysis niya kay XRP? Ang pananaw na ito ay galing kay Cryptolica, isang crypto analyst na kilala sa paggamit ng cycle analysis at saka market fractals. Hindi siya nakatingin sa balita lamang o hype. Tinitingnan niya kung
kung paano po gumalaw ang market sa nakaraan at kung paano ito umuulit. Ayon sa kanya, si XRP ay nasa isang critical phase kung saan ang oras ang tunay na pagsubok. Hindi po presyo ang nagpapalayas sa mga holders, kundi ang mahabang consolidation na walang excitement. Kapag hindi mo naiintindihan ang cycles, iisipin mong may mali. Pero kung nauunawaan mo ang structure, makikita mo na normal lang ito. Ano nga ba ang nangyari sa cycle na XRP noong taong 2014 to 2017? Binalikan ni Cryptolica ang cycle ng XRP mula 2014 hanggang 2017. Sa panahong ito, dumaan sa XRP sa Part 1, Part 2 at Part 3. Hindi agad nagrally ang presyo. May mga taon ng tahimik na galaw at mabagal na accumulation. Sa bawat phase, sinusubok ang tiwala ng mga investors. Marami po ang umalis bago pa man ang malaking galaw. Pero ang mga nanatili, sila ang nakasaksi ng explosive rally. Ang malagang aral po dito, ang malaking galaw ay hindi bigla ang nangyayari. Ito ay bunga ng mahabang paghahanda na kadalasang nakakainip. Bakit kamukha ng kasalukuyan ang XRP cycle ngayon hanggang 2026? Ayon kay Cryptolica, ang cycle mula 2021 hanggang 2026 ay halos kapareho ng dati. Pareho ang structure, pareho ang galaw, at pareho rin ang emosyon ng market. Tapos na sa XRP sa Part 1 at Part 2. Ngayon ay nasa Part 3 na tayo. Ito ang yugto ng sideways movement at market boredom. Dito sinasabi ng marami na patay na sa XRP. Pero sa mata ng cycle analyst, ito ay necessary reset. Pinapanatili nito ang lakas ng mas malaking structure bago ang susunod na galaw. Bakit ang Part 3 ang pinakamahirap para sa mga XRP holders? Ang Part 3 ang pinakamapanganib hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa oras. Dito po pumapasok ang pagod, duda at saka boredom. Ayon kay Cryptolica, ito ang tinatawag na clearing of the launch pad. Habang naka-sideways sa XRP, ang mga technical indicators gaya po ng RSI ay nagre-reset. Pero nananatiling buo ang fractal structure. Ang mga sumusuko dito ay kadalasang nauubusan ng pasensya. Samantalang ang mga nananatili ay tahimik na naghahanda. Hindi laban sa market ang laban, kundi laban sa sariling emosyon at saka impatience. Ngayon ay oportunidad ba o banta ang kasalukuyang presyo na XRP? Para sa karamihan, ang kasalukuyang presyo ng XRP ay nakakatakot. Pero para sa mga nakakaintindi ng cycles, ito ay opportunity zone. Sa kasaysayan, ang pinakamalalaking gains ay nanggagaling pagkatapos ng mahabang consolidation. Hindi habang hype ang market, kundi habang tahimik at walang interes ang karamihan. Ang disiplina at kaalaman sa cyclic rhythm ang siyang naglalagay ng lamang sa isang investor. Hindi lahat ay para sa mabilisang kita. Ang cycle ay pumipili kung sino ang may sapat na pasensya at sino ang mauunang bumitaw bago ang galaw. Ano naman ang Part 4? Kapag natapos ang Part 3, ayon po kay Cryptolica, papasok sa XRP sa Part 4. Ito ang yugto ng renewed momentum at saka potential upside. Hindi ito garantisado, may risk pa rin. Pero ang mga nanatili at nakaintindi ng structure ay may psychological advantage. Dito po makikita kung sino ang nagtiwala sa oras at hindi lang sa presyo. Sa huli, ang oras ang huhusga kung sino ang magwawagi, hindi ang araw-araw na candle. Bilang holder, ang tanong ay simple. Kaya mo bang maghintay hanggang matapos ang cycle?
Sa balitang ito ay bakit sinasabi na alam ni Arthur Brito na kailangan mo lang ng 12,500 XRP para sa susunod na henerasyon. Sa mundo ng crypto na puno ng ingay, hype at sobrang yabang, may isang pangalan na bihirang banggitin pero sobrang bigat ng impluensya. Siya ay si Arthur Brito, isa sa mga utak sa likod ng XRP Ledger. Habang ang karamihan ay nagpo-post ng charts at price targets araw-araw, si Brito ay nananatiling tahimik. Pero ang katahimikan na ito ay may dalang malalim na mensahe. Ayon sa mga lumabas na impormasyon, may hawak lamang siyang humigit kumulang 12,500 XRP. Para sa marami, parang maliit ito. Pero kung ang isang arkitekto ng sistema ay kontento na sa ganitong halaga, anong ibig sabihin nito para sa atin bilang mga investors, holders at saka future participants? Dito po nagsisimula ang kwento na hindi tungkol sa dami kundi sa pag-unawa sa tunay na value ni XRP. Sino nga ba talaga itong si Arthur Brito at bakit siya halos hindi nakikita? Si Arthur Brito ay hindi ordinaryong crypto founder. Isa siya sa mga taong piniling hayaang magsalita ang engineering kaysa sa sarili niyang mukha. Sa isang industriya kung saan mahalaga ang branding, pinili niyang maging halos invisible. Walang verified photos, bihirang interviews, at walang public persona. Ngunit ang impluensya po niya ay ramdam hanggang ngayon sa kilos ni XRP. Ang ganitong diskarte ay nagpapakita ng isang mindset na hindi naghahabol ng pansin, kundi ng tibay ng sistema. Para sa atin mahalagang maintindihan na ang ganitong klaseng tao ay madalas may pangmatagalang pananaw, hindi panandali ang kita. At kapag ang ganitong klaseng utak ay may mensahe, kahit tahimik, dapat itong pakinggan. Paano nilikha ni Arthur Brito ang XRP Ledger kasama ang iba pang pioneers? Nitong taong 2012, isinilang ang XRP Ledger sa tulong ni Arthur Brito, Jed McCaleb at saka David Schwartz. Ang layunin nila ay simple pero napakalaki ng epekto. Gumawa ng system na mabilis, mura at hindi umaasa sa mining. Si Brito ang nag-focus sa consensus protocol na kayang mag-process ng transactions sa loob ng ilang segundo lamang. Dahil dito, naging kakaiba sa XRP kumpara sa ibang crypto. Hindi po siya pagod, hindi siya gutom sa kuryente, at handa po siyang magtrabaho sa tunay na mundo ng finance. Para sa market, ito ang pundasyon kung bakit patuloy na tinuturing sa XRP bilang seryosong contender sa global payments. Bakit tinatawag si Arthur Brito bilang ghost ng XRP? Ang bansag na ghost ay hindi po biro. Ibig sabihin nito, naroon po ang presensya pero hindi mo nakikita ang anyo. Ganito kumilos si Arthur Brito sa buong kasaysayan ng XRP. Habang lumalaki ang community, nanatili siya sa likod ng kortina. Para sa market, ito ay kakaibang signal. Ang mga taong walang kailangang patunayan ay kadalasang may pinakamalalim na kumpiyansa sa kanilang ginawa. Para sa atin bilang mga holders, ipinapakita nito na si XRP ay hindi umaasa sa personality, kundi sa matibay na disenyo. At ang ganitong klaseng asset ay mas may tsansang tumagal sa mahabang panahon. Paano naman po lumawak ang impluensya ni Brito mula ledger hanggang institutional finance? Hindi nagtapos ang papel ni Arthur Brito sa paggawa ng ledger. Itinatag niya rin ang Polysign, isang kumpanyang nakatuon sa secure at regulatory compliant custody para sa mga institutions. Ibig sabihin, iniisip niya kung paano magiging ligtas sa XRP sa kamay ng mga malalaking players.
Ito ay malinaw na indikasyon na ang kanyang pananaw ay pang mainstream finance, hindi lang pang crypto niche. Para sa market impact, mahalaga ito dahil pinapalakas nito ang tiwala ng mga institutions. Kapag kampante ang malalaking pera, mas nagiging matatag ang ecosystem. At tayo bilang mga retail participants ay direktang naaapektuhan nito. Ano naman ang ibig sabihin ng 12,500 XRP holdings ni Arthur Brito? Dito po nagiging interesting ang lahat. Ayon po sa ibinahaging impormasyon ni Joshua Dalton, may hawak lamang daw si Brito ng humigit kumulang 12,500 XRP. Para sa iba, parang kulang ito. Pero kung iisipin natin, bakit ang isang co-founder ay hindi nag-ipon ng milyon-milyon? Ang sagot ay maaring nasa philosophy ng sufficiency. Sa panahon na ang value ng crypto ay nakaangkla sa utility at adoption, hindi na sukatan ang dami lamang. Para sa atin, malinaw po ang mensahe. Mas mahalaga ang tamang position kaysa sobrang bigat na bag. Paano ito dapat tingnan ng mga traders, investors at holders ngayon? Kung ikaw ay trader, investor o simpleng holder, tinutukoy ka ng mensaheng ito. Hindi lahat ay kailangang maging whale. Ang ipinapakita ng halimbawa ni Brito ay ang kahalagahan ng disiplina at saka tamang timing. Sa halip na ma-stress sa accumulation, mas mahalaga ang pag-intindi sa cycle. Kapag dumating ang adoption at clarity sa regulations, sa XRP po ang kikilos. At kung handa ka, sapat na ang tamang exposure. Ang market impact nito ay psychological. Binabago po nito ang pananaw mula sa greed patungo sa strategy. Para po sa akin, ang kwento ni Arthur Brito ay hindi po tungkol sa 12,500 XRP lamang. Ito ay tungkol po sa pananaw. Ipinapakita po niya na ang tunay na lakas ng crypto ay nasa disenyo, gamit at saka long-term relevance. Sa XRP ay parang isang taong tahimik pero handang kumilos kapag kailangan. Kung ikaw ay marunong maghintay at umintindi, sapat na ang tamang hawak. Hindi ito financial advice, kundi strategic insight. Sa susunod na henerasyon ng crypto, hindi dami ang panalo. Pag-unawa at paninindigan ang tunay na edge o kalamangan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.